Ako nang magdadala nito, saad ni Aurora pagkarating sa counter. Sa VIP room to, no? Dinala ni Aurora ang tray ng 3 bote ng Jack Daniels at isang basong may yelo. Nandoon din ang ilang mixed shots na order ng ibang customer. Nakapusod ang buhok niya, simple lang ang makeup, at ang suot ay pareho lang sa lahat ng waitress. Maikling palda, manipis na blouse at sapatos na ilang buwan nang may sira ang takong. Sanay na siya sa tingin ng mga customers sa kanya. Sanay na siya sa mga matang dumudulas mula ulo hanggang paa. Sa mga bulong-bulungan na akala ng mga ito na hindi niya naririnig. "Miss, name your price," sabi ng isang lalaking may tattoo sa braso. Umiling siya habang naglalapag ng alak sa lamesa. Katulad ng sabi sa kanila, nginingitian lang nila ang customer kahit nakaka-offend yon. "Waitress lang po ako, sir." "Pero bakit yung ibang waitress dito?" Tumaas ang mga kilay ng lalaki sa kanya. "Ikaw ang gusto ko ngayong gabi. Hindi ba yun pwede?" "Hindi po kapag hindi po ako pumayag. Yung iba po rito tumatanggap ng proposal. Pero may iba naman po na hindi rin kaya I'm sorry to turn down your offer." Nakangiti niyang sabi rito. Tumawa ang lalaki at binigyan siya ng tip. "Sayang, kursunada pa naman kita." Hindi na siya nagsalita at umalis na lang. May mga ganoon naman talagang customer. Hindi na yun maiiwasan. May magpupumilit man, may mga bouncer naman na pipigil. Pinapahalagahan ng bar ang mga customer, pero mas pinapahalagahan ng may-ari ang safety ng mga empleyado. Kaya nga ang pagtanggap ng indecent proposal ay hindi sa pilitan at kung sino lang ang may gusto. Sa likod ng bar, nandoon si Maylin na mas matanda sa kanya ng kaunti at mas bihasan na sa ganoong mundo. "Hayaan mo na," bulong ni Maylin. "Huwag mong dibdibin." "Hindi ko naman dinidibdib," sagot ni Aurora kahit alam niyang nagsisinungaling siya ng kaunti. "Ang desente ko namang tingnan, bakit inaalok pa ako ng mga lalaking yon?" Natawa si Maylin. "Maganda ka kasi, saka hourglass ang body mo." Napabuntong hininga na lang si Aurora. Ang totoo, araw-araw niya yung dinidibdib. Araw-araw niyang tinatanong ang sarili kung bakit parang may presyo agad ang pagkatao niya sa mata ng ibang tao. Dahil ang waitress siya sa isang harbor bar. May mga waitress sa kanila na tumatanggap ng indecent proposal. Hindi naman sila pinipilit at walang sapilitan. Kung sino lang ang may gusto, kung sino ang handang ipagpalit ang ilang oras ng sarili para sa perang kayang magbayad ng mga pangangailangan nila. Hindi siya isa roon. Hindi pa nga lang, pero gabi-gabi, habang umuuwi siyang pagod at bilang lang ang pera sa laman ng bulsa. Naiisip niya kung dapat niya na rin bang patulan ang ganoong racket. "May parating na barko mamaya," sabi ni Maylin. "Maraming bagong customer." Tumango si Aurora. Mas maraming customer, mas maraming tip. Mas maraming tip, mas may maibibigay siya sa ospital. Sa isip niya, pumasok ang mukha ng kanyang ama na payat. Maputla, nakakabit sa tubo at makina. Gusto niyang ilaban pa ang kanyang ama. Gusto niya pa itong makasama. Hindi pwedeng basta na lang itong mawala. Lumipas ang mga oras, dumami na naman ang tao. Lumakas na rin ang tugtog. May sumisigaw, may tumatawa, at may nag-aaway sa maliit na mesa sa gilid. "Miss!" tawag ng isang lalaking nakaputing polo at mukhang may kaya. "Pwedeng isa pang whiskey?" "Yes sir," sagot ni Aurora sabay kuha ng bote. Paglapit niya, naramdaman niya ang mata ng lalaki na nagtagal sa kanya. "Matagal ka na rito?" tanong nito. "Mga 1 taon na po." Ngumiti ito. "Hindi ka bagay dito. Sayang ka." Hindi niya alam kung paano sasagot, kaya ngumiti lang siya ng formal. Pagbalik niya sa bar, napansin niya si Lani, isa sa mga waitress na lantaran na kung umasta. Nakaupo sa tabi ng isang foreigner at mukhang may tinanggap na naman itong proposal. Tumatawa ng malakas, may hawak na baso at may perang nakaipit sa palad. Hindi inggit ang nararamdaman ni Aurora. Takot lang siya. Takot sa katotohanang baka dumating ang araw na kailanganin niya ring gawin iyon.
Bandang 10:00 ng gabi, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Napakunot ang noo ni Aurora. Hindi niya inaasahan ang tawag, pero nakita niyang si Nurse Celia iyon. Ang nurse na kapitbahay nila at napapakiusapan niyang bantayan ang kanyang ama. Lumabas siya sandali sa likod, sa may gilid ng bar kung saan mas tahimik. "Hello, Nurse Celia. Napatawag po kayo. Okay lang po ba dyan? Kumusta po si Papa?" May ilang segundong katahimikan bago sumagot ang nurse. "Lumala ang kondisyon niya ngayong gabi. Bumaba ang blood pressure at nahihirapan na siyang huminga." Napahawak si Aurora sa pader. "Doktor ang nagsabi na kailangan na siyang operahan," dugtong nito. "Kung hindi agad delikado." "Operahan?" Halos pabulong niyang tanong. Magkano ho ba?" Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Malaki, Aurora. Kailangan ng down payment para maisagawa agad." Parang may humatak pababa sa kanya. "Wala akong ganong pera." "Naiintindihan ko," mahinahong sagot ng nurse. "Pero kailangan mong magdesisyon agad." Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakatayo roon. "Ano na, Aurora? Ano nang gagawin mo?" Maya-maya ay bumalik siya sa loob. Mas maliwanag ang ilaw, mas maraming mukha at mas maraming lalaking may perang handang ipamigay. Lumapit si Maylene. "Ayos ka lang?" "Yung papa ko, kailangan ng operasyon," sagot niya rito. "Nako," bulong ni Maylene. "Magkano?" Umiling si Aurora at sinabi ang presyo. "Hindi ko nga alam kung saan kukuha." Tahimik si Maylene sandali. Tapos marahang nagsalita. "Alam mo, may kilala ako." Napatigil si Aurora. "Kliyente?" Tumango si Maylene. "Mabait yun. Matagal ka na nung minamata dito. Lagi kang nababanggit. Gusto niya na makasama ka. Kahit isang gabi lang." Isang gabi, kapalit ng buhay ng ama niya. Parang simple lang sa salita, pero ang hirap gawin. Bukod doon, hindi lang naman niya yun isang gabing gagawin. Malaki ang halagang kailangan niya, kaya baka makailang beses siya bago makaipon. "Pag-isipan mo," dagdag ni Maylene. "Walang pipilit sa'yo, pero kung kailangan na kailangan mo, lumapit ka lang sa akin. Akong bahala. Hihahanap kita ng ibang lalaki." Tumalikod si Aurora at naglakad papunta sa banyo. Doon, humarap siya sa salamin. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay pagod. May takot sa mata at may tanong na ayaw sagutin. "Kaya mo ba, Aurora?" Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang boses ng ama. Ang kamay nitong nanginginig kapag hawak siya. Siya lang ang lakas nito. Kaya nang lumabas siya ng banyo, may desisyon na siya agad. "Sabihin mo sa akin kung sino, Maylene." Ilang minuto ang lumipas, pinaupo siya sa isang mesa sa sulok. May lalaking papalapit na maayos ang suot, nasa edad 50 at mukhang sanay na sa ganoong usapan. "Hello," sabi ng lalaki. "Aurora, hindi ba?" "Opo," sagot niya at nanunuyo ang lalamunan. Umupo ito sa tapat niya. "Hindi kita pipilitin," sabi nito agad. "Kung ayaw mo, ayos lang. Pero matagal na rin talaga kitang gustong makuha." Tumayo siya, pilit na humihinga ng maayos. Nag-usap sila ng magaan sa umpisa. Pero habang tumatagal, parang lalong bumibigat ang hangin. "Alam mo naman kung bakit tayo narito," sabi ng lalaki sa kanya. Tumango si Aurora. Nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng mesa. "Kung handa ka na, tara na sa nabukong kwarto. Saglit lang tayo doon. Pangako, hindi kita sasaktan." Doon na niya naramdaman ang halo-halong emosyon. Parang may sumigaw sa loob niya ng pagtutol. Bigla siyang tumayo. Pasensya na ho," sabi niya at parang maiiyak na. Hindi ko po kaya." Nagulat ang lalaki pero hindi nagalit. "Sigurado ka? Sabi ni Maylene, kailangan mo ng pera. Nandito na ako. Ayaw mo?" "Opo." Tumango ito at parang naiintindihan na. "Ayos lang. Sige, tawagan mo si Maylene at siya na lang. Pinaasa mo ko, Aurora. Nag-iinit na ako."
Tumindig ang balahibo ni Aurora doon. Tumalikod siya at mabilis ang hakbang. Nakasalubong niya si Maylene kaya kahit hindi pa nagtatanong, alam na nito ang nangyari. Lumabas siya ng bar at huminga sa malamig na hangin ng pantalan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, napaupo siya sa bangketa. Umiiyak siya hindi dahil wala siyang pera, kundi dahil pinili niya pa rin ang sarili niya kahit masakit. Hindi niya alam kung paano niya mababayaran ang operasyon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero alam niyang hindi niya kayang ipagpalit ang sarili niya. Kahit pa para sa isang dahilan na kasing bigat ng buhay. Maghahanap siya ng ibang paraan kahit gaano kahirap. Isang gabi, nasa bar siya ulit para magtrabaho. Pero sa gitna ng trabaho, nagpapahinga siya ng kaunti para hindi masyadong ma-stress sa dami ng kanyang iniisip. Bumalik si Aurora sa loob ng bar matapos ang ilang minutong pag-upo sa bangketa. Pinunasan niya ang mukha, inayos ang buhok at huminga ng malalim bago muling sinuot ang apron. Hindi pa tapos ang shift niya. Kahit pakiramdam niya ay ubus na siya. Kailangan niya pa rin magtrabaho. Pagpasok ni Aurora, napansin niyang hindi na ganoon karami ang tao. Ang ibang lasing ay uuwi na, ang iba naman ay nasa VIP room. Mas humina ang tugtog at mas malinaw na ang tunog ng alon sa labas. Habang naglalakad papunta sa bar counter, may isang lalaki ang nahagip ng paningin niya. Nakaupo ito sa dulo ng counter at mag-isa. Isang baso ng whiskey ang nasa harap nito at halos kalahati pa lang ang nababawas. Maayos ang suot na dark polo, relo na mukhang mamahalin pero parang ang laki ng problema. Nakayuko kasi ang binata. Nakasandal ang noo sa kamay at parang sobrang maraming iniisip. Napatingin si Aurora ng mas matagal. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil halos isang buwan niya na ring nakikita ang lalaki sa bar. Siguro dahil pogi ang binatang yon. Siguro dahil bihira siyang makakita ng lalaking umiiyak nang hindi nahihiya. O siguro dahil ramdam niya ang bigat na halos kapareho ng dinadala niya. Umiiyak ang binata. Tahimik lang pero malinaw niyang nakikita na may luhang pumatak sa bar counter. Agad siyang umiwas ng tingin at kinuhanan ng order ang isang mesa sa gilid. Nang matapos na, sa kanya dinalang tray papunta sa counter. Sakto sa harap ng lalaking yon. "Miss, isang shot pa," saad ng binata sa kanya. Kinuha ni Aurora ang bote at nagbuhos ng kaunti sa baso. Napansin niyang nanginginig ang kamay ng lalaki. Pagkalapag niya ng tray, biglang tumunog ang cellphone nito. Napatingin ang lalaki sa screen. Parang may dumaan na pag-asa sa mga mata nito. "Hello," sagot ng binata. Tahimik lang si Aurora na nag-aayos lang ng mga baso. Pero rinig na rinig niya ang usapan. Mahina ang boses ng lalaki pero naririnig niya naman. "Please, pakinggan mo muna ako. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko na pag-usapan na natin to." Tumahimik ito sandali at umiigting ang panga habang pinakikinggan ang nasa kabilang linya. Muling nagsalita ang binata. "Hindi ba pwedeng sabay? Hindi naman kita pipigilan sa pangarap mo. Pero ako, wala ba akong lugar sa buhay mo?" Napabuntong hininga ang lalaki. May bahagyang pagtawa pero mapait. "Ganun ba talaga? Sige, kung yan ang gusto mo. Sana maging masaya ka. At ito lang ang gusto kong sabihin. Pagbalik mo, sorry pero wala ka nang babalikan. Pagkatapos ng tawag na to, ang unang babaeng makita ko, siyang pakakasalan ko." Medyo nabitiwan niya ang baso nang marinig yon. Paanong hindi siya magugulat? Nagkatinginan lang naman sila ng binata. Pinatay nito ang tawag at ibinagsak ang cellphone sa counter. Napapikit at doon tuluyang pumatak ang luha. Hindi na nakatiis si Aurora. Hindi bilang waitress, kundi bilang tao na lang talaga. "Sir, okay lang po ba kayo?" Napatingin sa kanyang lalaki. Namumula ang mga mata, pero bigla itong umiti ng pilit. Hindi. Pero salamat sa pagtatanong. Nakakahiyang sa public place pa ako umiiyak. Sobrang lala lang kasi talaga ng problema ko.
Hindi ko kayanin. Tapos na. Tapos na kami. Ayoko na. Tumango si Aurora. Parang naiintindihan kahit hindi niya alam ang buong kwento. Unang kita pa lang naman dito, alam niyang broken-hearted na ang binata. Elijah, Sabi ng lalaki at iniabot ang kamay. Elijah Monteverde. Aurora po. Sagot niya at tinanggap ang kamay nito. Okay lang yan sir, baka hindi po talaga kayo ang para sa isa't isa kaya ganon. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkatapos, biglang nagsalita si Elijah na parang may naalala. Pasensya ka na nga pala. Nasabi ko kanina, nang unang babaeng makikita ko pagkatapos ng tawag ay pakakasalan ko. Narinig mo siguro. Huwag kang mag-alala. Nasabi ko lang yun kasi parang gusto ko rin galitin si Yvonne. Tumango naman si Aurora. Opo, naiintindihan ko naman. Nagulat lang po ako kasi nagkatinginan tayo kanina. Iniisip ko lang, baka magalit kayo na napapakinggan ko ang usapan ninyo. Wala nang masyadong tao sa bar. Si Maylene ay nasa kabilang dulo at abala sa pagbilang ng bote. Nag-serve lang din siya ng ilan. Pero maya-maya'y lumapit si Aurora ulit kay Elijah. Kung okay lang po, pwede po kitang samahan saglit. Wala rin naman masyadong customer. Saka patapos na po ang shift ko. Mahinang sabi ni Aurora. Hindi niya alam kung bakit siya ang nag-alok. Siguro dahil gusto niya lang din ng kausap. Batid niya na may mga lalaking hindi mapagkakatiwalaan sa bar. Pero mukhang maayos naman si Elijah kaya naging komportable siya. Nagtaas ng kilay ang binata. Hindi ka ba mapapagalitan? Hindi po, mabait ang boss namin. Saka patapos na nga po ang shift ko. Nagkwento si Elijah tungkol sa ex-fiancé nito na isang gymnast. Bata pa raw, maraming pangarap at gusto munang mag-compete abroad. Ayaw munang mag-asawa, kaya yon at iniwan si Elijah. Hindi ko naman siya pinigilan. Sabi ni Elijah habang nakatitig sa baso. Pero siguro, umasa akong pipiliin niya rin ako. Tahimik lang na nakinig si Aurora. Hindi siya sumisingit. Alam niyang minsan, kailangan lang talaga ng taong makikinig ng mga taong may problema. Maya-maya, may inilabas si Elijah sa bulsa ng jacket. Isang kwintas na simple pero elegante. May pendant na parang lumang disenyo na. Heirloom necklace to, galing sa pamilya namin. Nakangiting sabi ni Elijah. Napatingin si Aurora doon. Ang ganda, mukhang classic na jewelry. Hinayaan siya ni Elijah na hawakan yon. Lahat ng panganay na lalaki sa pamilya namin, ibinibigay ito sa babaeng pakakasalan. Tapos ipapasa sa susunod na henerasyon. Napanganga si Aurora. Wow! Malungkot na napangiti ang binata. Kaso binalik niya sa akin kasi ayaw niya pa raw. Nagbago ang isip niya. Ayaw niya pang magpakasal sa akin. Napabuntong hininga si Aurora. Ang sakit naman. Tumango ito. Kaya ayoko na munang makita. Baka itapon ko lang. Pagagalitan ako ng lolo ko. Bahagyang natawa si Aurora. Huwag, sayang. Parte yan ng pamilya nyo. Ang tradisyonal siguro ng pamilya nyo kasi may ganito pa kayo. Tinitigan siya ni Elijah na parang may naisip. Pwede bang ikaw munang humawak? Ako? Gulat niyang sagot. Kasi sa tuwing hawak ko to, naalala ko siya. Paliwanag nito at inilahad lalo sa kanya ang kwintas. Baka pwede mong isuot para lang hindi ko maalala. Parang mas okay na makita kong suot ng iba kesa ang suot ni Yvonne ang kwintas na yan. Ang huling alaala ko. Nag-alangan si Aurora. Hindi ka nag-aalalang baka itakbo ko? Natawa naman si Elijah. Bakit itatakbo mo ba? Alam kong hindi. Mukha kang mabait. Saka kapag tinakbo mo yan, kayang-kaya kitang ipahanap. So please, isang gabi lang. Tititigan ko lang ng matagal na suot yan ng ibang babae. Weird man sa paningin ni Aurora ang gustong mangyari ni Elijah ay ginawa niya pa rin. Dahan-dahan, kinuha niya ang kwintas at isinuot. Ramdam niya ang lamig nun sa balat niya. Bagay sa'yo, sabi ni Elijah habang nakangiti. Salamat po, mahina niyang sagot. Hindi pa ako nakakapagsuot ng mamahaling alahas. Hanggang tig 200 lang ang nasusuot ko. Itong hikaw ko, 20 lang sa bangketa.
Nagtawanan silang dalawa. Hindi alam ni Aurora kung kailan ang huling beses na tumawa siya ng ganoon. Puro na kasi problema ang mga iniisip niya sa mga nakalipas na buwan. Kaya kahit papaano, gumaan ang loob ni Aurora na kumausap ng isang estranghero. Maya-maya, biglang naging seryoso si Elijah. Aurora, ikaw, may problema ka rin ano? Napatigil siya at parang may tumama sa dibdib niya. Tatay ko, sir, kailangan ng operasyon. Wala akong pera. Namumroblema lang kung saan pa ako kukuha ng pera. Lubog na rin kasi ako sa utang. Pero gusto ko pang ilaban si Papa. Yung buhay niya kasi, mahal na mahal ko siya. Wala akong ibang kasama sa buhay kundi siya lang. Gusto ko pa ng oras para makasama siya. Alam naman ni Aurora na lahat ng tao kailangang harapin ang kamatayan. Darating ang araw na mawawala rin ang papa niya. Gayunpaman, hanggang may kaunti pa siyang pag-asa na nakikita, ayaw niyang sukuan ang amang nag-alaga at nagmahal sa kanya ng lubos. Natahimik si Elijah. Pagkatapos ay bigla itong tumayo. Samahan mo ako. Saan po? Gulat niyang tanong. Sa bahay ko. Diretso nitong sagot. Bibigyan kita ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Sir? Sa itsura pa lang, alam niyang mayaman si Elijah. Pero hindi siya naniniwalang magbibigay ito ng pera sa kanya ng ganoon na lang. Kaya hindi niya mapigilang magduda. Hindi para sa kung ano man ang iniisip mo. Mabilis nitong dugtong. Hindi kita babayaran para sa katawan mo. Hindi ganun. Siguro, isipin mo na lang na binayaran kita kasi natuwa akong kausapin ka para matulungan ka. Magkano lang palang kailangan mo? Bibigyan kita para maipagamot mo ang tatay mo. Po, nakakahiya naman po. Hindi niyo naman po ako kilala. Napapailing niyang sabi. Jeke, naiwan ko sa bahay yon. Wala akong naiwan sa kotse. Sabi ni Elijah. Hindi ko dala. Saglit lang tayong dadaan. Pakiramdam ko kasi kapag kinuha ko lang ang account number mo at nilagay ko dito sa cellphone ko, baka makalimutan ko sa dami ng trabaho ko sa mga susunod na araw. Kaya mas magandang makapag-issue na lang ako ng cheque sa'yo para kukunin mo na lang sa bangko. Umawang ang bibig ni Aurora. Tiningnan niya ito at mukhang hindi naman nagbibiro. Mukha itong lasing pero halatang tipsy lang naman. Iniisip niya pa kung panaginip lang ang lahat ng yon. Kasi sinong tao ang basta nalang mag-aalok sa kanya ng pera ng ganoon lang. Pagkatapos ay mukhang wala pang masamang intensyon. Gayunpaman, pinili niya pa ring magtiwala sa binata. Sige po, sabi niya sa huli. Lumabas na nga sila ng bar. Sumakay sila sa Hilux ni Elijah. Medyo kinakabahan siya pero kapag kinakausap niya naman si Elijah, nawawala ang kanyang kaba. Ngumiti ito sa kanya. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama. Magtiwala ka sa akin. Tutulungan natin ang papa mo. Salamat po talaga. Malapit na tayo. Sabi ni Elijah maya-maya. Opo, sagot ni Aurora. Hawak-hawak pa rin niya ang strap ng kanyang bag. At ang kwintas sa kanyang leeg ay bahagyang gumagalaw sa bawat pag-uga ng sasakyan. Pero biglang may malakas na busina. Isang truck na mabilis at walang preno. Sir Elijah! Sigaw ni Aurora. Hindi niya na alam ang sumunod. Isang nakabibinging tunog ng bakal na nagbanggaan sa salamin na nagkabasag-basag at katawan niyang tila lumipad bago bumagsak ng mabigat. Ramdam niya ang sakit sa ulo, sa dibdib at sa buong katawan. Pero mas malakas ang biglang pagkawala ng hangin sa baga niya. Narinig niya ang mga sigaw. Ayos ka lang ba? Miss? Sir? Parang galing sa ilalim ng tubig ang mga boses. May humihila sa kanya, may umiilaw na flashlight sa mukha niya. Pilit niyang idinilat ang mga mata pero malabo ang lahat. Nakita niya si Elijah na nakahandusay, duguan at hindi gumagalaw. Elijah! Mahina niyang tawag pero parang hindi lumabas ang boses niya. Miss, gising! Sigaw ng isang rescuer. Tingnan mo ako! Masakit ang ulo niya. Parang may pumuputok sa loob. Hinawakan niya ang dibdib niya at doon niya naramdaman ang kwintas. Nandoon pa rin yon. Please, siya... Bulong niya sabay turo sa direksyon ni Elijah.
Natatakot siya sa mga nangyayari. Isang malakas na hikbi ang gusto niyang pakawalan pero tuluyan na siyang nilamo ng dilim. Nagising si Aurora sa tunog ng machine. Masakit ang buo niyang katawan, mabigat ang talukap ng mata pero pinilit niyang idilat yon. Puting kisame ang bumungad sa kanya, amoy gamot at amoy ospital. Gising na siya, sabi ng isang boses. Hindi niya alam ang mga nangyari. Nawalan ulit siya ng malay habang inililipat sa isa pang silid. Nang muli siyang magising, may mga aninong lumapit. Mga taong hindi niya kilala. Maayos ang mga suot at halatang may kaya. Isang matandang lalaki ang nasa unahan na puti na ang buhok. Tuwid pa rin ang tindig at may mga matang puno ng lungkot. Aurora! Mahinahon itong tawag. Nanuyo ang lalamunan niya. Sino po kayo? Nasa ospital ka, iha. Sagot ng matanda. Ako si Alejandro Monteverde, lolo ni Elijah. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso niya. Elijah, nasan po siya? Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Isang babae ang napaiyak agad. Humakbang palapit ang lolo nito at hinawakan ang kamay niya. Pasensya na, iha. Mabigat nitong sabi. Hindi na siya umabot. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Umiling siya, pilit na bumangon, pero agad siyang napahawak sa tagiliran dahil sa sakit. Hindi po, pabulong niyang sabi. Kanina lang magkasama kami. Ginawa ng mga doktor ang lahat, sabi ng isang babaeng nasa tabi niya. Pero sobrang lala ng pinsala niya at hindi yun kanina lang nangyari. 3 araw ka nang walang malay. Hindi na napigilan ni Aurora ang iyak. Tahimik sa umpisa, pagkatapos ay biglang humagulgol. Hindi niya alam kung bakit ganoon kasakit. Isang gabi lang niyang nakilala si Elijah. Ilang oras lang silang nag-usap. Pero ito ang huling taong nagpakita sa kanya ng kabutihan sa gitna ng desperasyon. Sorry, paulit-ulit niyang sabi. Kung hindi dahil sa akin. Hindi mo kasalanan. Mariing sabi ng lolo ni Elijah. Aksidente yon at huwag mong sisisihin ang sarili mo. Niyakap siya ng matanda ng mahigpit na parang matagal na siyang kilala. Nagtaka si Aurora pero masyado siyang nasaktan at nagulat para mag-isip. Matagal ka na naming gustong makilala. Dugtong nito. Napahinto ang iyak ni Aurora. Po? Ngumiti si Lolo Alejandro kahit nangingilid ang luha. Ikaw ang fiancé ni Elijah, hindi ba? Parang biglang nawala ang tunog sa paligid. Ano po? Lagi kanyang binabanggit. Sabi ng isang babae na marahil ay ina ni Elijah. Hindi lang namin alam ang pangalan mo. Sinasabi lang niya na may babae na siyang pakakasalan. Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Po, hindi po. Alam kong nag-away kayo bago ang aksidente. Nabanggit sa akin ng aking apo na parang hindi na matutuloy ang kasal ninyo. Pero alam kong bago siya mawala, naayos niya ang away ninyong dalawa. Napakakasalan niya ang babaeng ilang buwan niya na lang nakilala. Alam kong mahal na mahal niyo ni Elijah ang isa't isa. Inilabas ng matanda ang kwintas na pinasuot sa kanya ng binata. Namutla si Aurora. Hindi naman siya ang fiancé ni Elijah. Ilang oras pa lang silang nagkakilala ng binata. Pero parang kahit ano yata ang pagtanggi niya, hindi siya nito pakikinggan. Talagang kumbinsido ang mga ito na siya nga ang gustong pakasalan ni Elijah. Pero sa gitna ng lahat ng yon, naisip niya ang ipinangakong tulong sa kanya. Wala na si Elijah. Ibig sabihin ba nun, hindi na rin siya matutulungan? Paano ang kanyang ama? Ang heirloom necklace, mahinang sabi ng matanda. Ibinigay niya na pala sa'yo. Hinawakan nito ang pendant sa nanginginig na kamay. Ibig sabihin, sigurado na siya sa'yo. Napalunok si Aurora. Hindi niya batid kung bakit hindi niya tinatama. Pero pakiramdam niya kasi, hindi makakatulong sa kanya kung itatanggi niya. Muntik na siyang mamatay pero iniisip niya pa rin ang ama na nangangailangan ng operasyon. Kung buhay lang sana si Elijah, mas madali ang lahat. Baka maibigay pa ang ipinangako nito sa kanya.
Pero ngayong patay na ito, paano na niya makukuha iyon? Nasa kanya rin ang heirloom necklace. Baka isipin ng mga ito na masamang tao siya at kinuha niya lang yon. Masaya akong nakilala ka rin sa wakas. Sabi ni Lolo Alejandro at niyakap siyang muli. Sa maling pagkakataon nga lang. Napatigil si Aurora. Ang dami niyang gustong sabihin. Ang dami niyang gustong itanggi. Pero sa isip niya, sumulpot ang mukha ng ama niya na nakahiga sa kama ng ospital at umaasa pa rin sa kanya. Sir, mahina niyang sabi habang nanginginig ang boses. Papunta po kami sa bahay niya nung gabi. Napatingin ang mga Monteverde sa kanya. May kukunin po sana siya. Tseke po, nangako siyang tutulungan ng papa ko sa operasyon. Dugtong niya pa. Ang lolo ni Elijah ang unang nagsalita. Magkano? Nagulat si Aurora. Po? Magkano ang kailangan para sa papa mo? Ulit ng matanda. Saan ba siyang ospital naka-admit? Tatawagan ko para magawa na ang operasyon. Hindi ka namin kilala. Hindi ko alam kung saang pamilya ka nang galing. Mukhang simple lang ang buhay na meron ka. Gayunpaman, naniniwala akong mabuti kang babae. Hindi pipili ang aking apo ng babaeng hindi niya nakikitang mabuti para sa kanya. Umawang ang bibig niya. Hindi na niya napigilan ng iyak. Hindi na niya alam kung alin ang mas mabigat, ang konsensya o ang pangangailangan niya. Doon niya na-realize na iba talaga ang nagagawa ng mga mayayaman. Parang madali lang lahat para sa mga ito. May problema man, mababawasan kahit papaano dahil may pera. Hindi sa katulad niyang mahirap na nag-aalala na nga, kailangan pang isipin ng pera kung saan kukuha. Iha, Mahinahong sabi ni Lolo Alejandro. kung minahal ka ng apo ko kahit sa maikling panahon, sapat na yon para ituring ka naming pamilya. Kaya kapag nakalabas ka na rito, sa mansyon ka na tumira. Para sa gayon hindi ka masyadong malungkot sa pagkawala ni Elijah. Biglang napatingin ang ginang sa kanya. Papa, anong sinasabi ninyo? Fiancé lang siya ni Elijah. Hindi naman siya napakasalan. Hindi siguro natin pwedeng patirahin sa atin. Hindi rin natin siya lubos na kilala. Tumaas ang mga kilay ni Lolo Alejandro. At bakit hindi, Yula? Mapapangasawa siya ng aking apo. Tama lang na nasa atin siya. Bukod doon, kawawa naman si Nathan. Mag-isa na lang siya. Alam kong gustong mag-asawa ni Elijah para sa kanya. Kaya mas maiging sa atin tumira si Aurora para makilala natin siya. Pero papa, sabi pa ni Yula. Umiling ang matanda. Huwag kang mangyalam sa mga desisyon ko. Stepmom ka lang ni Elijah. Sa tingin mo, kung buhay siya'y matutuwa ba siya na pabayaan na lang natin ang babaeng mapapangasawa niya? Nagtatalo pa rin ang dalawa. Samantalang si Aurora, wala nang masabing kahit ano. Kung anong maging desisyon ng mga ito, parang bawal na siyang tumanggi. Hindi na rin naman siya tututol, lalo na at walang pagdadalawang isip na tutulungan ng mga ito ang kanyang ama. Mukhang alam ng mga ito na mahirap lang siya. Pero wala siyang nakitang panghuhusga kay Lolo Alejandro, kahit na inakala nito na siyang fiancé ni Elijah. Sa gabing yon, habang nakahiga si Aurora sa kama ng ospital, hawak ang kwintas sa kanyang dibdib, alam niyang pumasok siya sa isang kasinungalingang mas malaki kaysa sa kanya. Isang pagkakamaling nagsimula sa kabutihan at magbubukas ng isang buhay na hindi niya kailanman inakala. Simula ng araw na yon, inasikaso ng mga Monteverde ang mga dapat asikasuhin. Kaya ngayon, nakatayo siya sa labas ng operating room. Hawak ang cellphone na hindi niya naman tinitingnan. Medyo masakit pa ang tagiliran niya, pero kaya niya naman. 3 oras na ang nakalipas mula nang ipasok ang ama niya sa loob. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Nercelia. Tumango si Aurora. Opo, hinihintay ko lang po talaga. Sa totoo lang, hindi siya okay. Nanginginig ang tuhod niya at kung hindi lang siya nakasandal sa pader, baka kanina pa siyang bumagsak. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang mukha ni Elijah na duguan at walang buhay. Alam niyang pagkakamali ang ginagawa niya ngayon,
Pero sana ay huwag siyang multuhin o may ibigay agad na karma sa kanya ang universe. Maya-maya, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, may bahagyang ngiti pero halatang pagod. Mabilis siyang lumapit. "Doc, kumusta po si Papa?" Naitawid namin ang operasyon. Sagot nito. Successful pero nasa critical pa rin ang kondisyon niya. Kailangan natin ng oras. Nakakoma siya ngayon. Hindi pa namin masasabi kung kailan siya magigising pero I assure you na magigising siya. Nanlambot ang mga tuhod ni Aurora. Napaupo siya sa bench at doon na siya tuluyang umiyak. "Salamat po," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Salamat po talaga." Malaki ang pasasalamat niya sa mga Monteverde. Kung wala ang mga ito, hindi mangyayari ang operasyong yon. Hindi mahahawakan ng magagaling na doktor ang papa niya. 1 linggo ang lumipas at ang libing naman ang inasikaso ni Aurora. Nasa private chapel ang lahat na simple, tahimik at mahigpit ang seguridad. Walang media, walang kaibigan sa labas ng pamilya. Nalaman niya na kilalang pribado pala talaga ang mga Monteverde at maging sa kamatayan ay pinanatili ng mga ito iyon. Nakatayo si Aurora sa harap ng kabaong ni Elijah. Nakasuot siya ng itim na bestida. Sa leeg niya, ang heirloom necklace na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. "Patawad," bulog niya sa isip. "Hindi ko sinadyang humantong sa ganito. Sorry talaga pero pinapangako ko na aalagaan ko ang anak mo at hinding-hindi maghahabol sa kahit anong kayamanan ninyo. Sapat na sa akin ang pagtulong ninyo sa papa ko." Siya ba? Malamig na boses ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Aurora. Isang lalaki ang nakatayo roon. Matangkad, halos kamukha ni Elijah pero mas matalim ang mga mata. Nakaitim din at nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Nang tingnan siya nito, para bang kilalang kilala siya pero baka masyado lang praning si Aurora. "Mabuti at nandito ka na. Kumusta ka sa States, Lance?" Tanong ng ina nito. "Patay na ang kuya mo." Yumakap naman si Lance kay Yula. "I'm okay. Nagulat lang din ako sa balita kaya mabilis akong umuwi. At bakit siya nandito?" "Ako si Aurora." Maingat niyang sabi. "Kayo po ba?" "Lance." Putol nito at matamang tumingin sa kanya. Tumango siya. "Nabanggit nga nila, kapatid ka ni Elijah." Seryosong nakatingin sa kanya si Lance na para bang hinuhusgahan siya mula ulo hanggang paa. Kung paano tumingin si Yula, ganoon din kung paano tumingin si Lance sa kanya. Parang tumaas ang mga balahibo niya saglit sa sobrang tindi ng pagtitig ng binata sa kanya. Sa ilang araw niyang nakakasama ang mga Monteverde, marami na rin siyang napag-alaman. Si Yula, stepmother lang ni Elijah at pangalawang asawa ng ama nito. May half-brother na ang pangalan ay Lance na nasa ibang bansa para mag-aral at mag-manage ng mga negosyo roon. Si Nathan naman, anak ni Elijah at namatay ang nanay sa panganganak. Kaya si Elijah, bago si Yvonne ay may unang asawa na namatay ng maaga. "Siya ang fiancé ng kuya mo," saad ni Yula sa anak nito. "Talaga?" Sarkastikong sagot ni Lance. "Mukhang mabilis kang napalapit sa kapatid ko. Sigurado ba kayong siyang fiancé ni kuya? Hindi kami close pero alam ko ang mga type ni Kuya Elijah. Hindi mga katulad ni Aurora." Parang sinampal si Aurora sa mga salita nito. Mukhang hindi siya tanggap ni Lance. Doon pa lang, alam niyang hindi na magiging madali ang buhay niya sa mga Monteverde. "Alam mo ba kung ilang taon naming hinintay na magpakilala siya ng babae sa pamilya?" Dugtong ni Lance at hindi pa rin maalis ang tingin sa kanya, na para bang gusto siyang tunawin. "Tapos bigla ka nalang susalpot, suot ang kwintas na yan." Hindi siya nakasagot. "Lance," saway ni Lolo Alejandro mula sa likod. "Hindi ito ang lugar para kilatisin mo ng ganyan si Aurora. At magbigay respeto ka. Fiancé siya ng kuya mo. Ituring mo siyang parang nakatatanda mo na rin na kapatid." Umigting ang panga ni Lance at bahagyang tumango. "Okay, Lolo. Pero hindi ko siya tatawaging ate. Parang mas matanda pa yata ako kay Aurora." Napalunok si Aurora. Iniisip niya kung may alam kaya si Lance sa totoong fiancé ni Elijah.
Paano kung alam na nitong nangloloko lang siya? Pero sa pantahan niya ay mukhang hindi malapit sa isa't isa sina Elijah at Lance. Mukhang wala talagang ideya ang kahit sino sa mga Monteverde sa totoong fiancé ni Elijah. Habang naglalakad siya palayo sa kabaong, may isang batang nakaupo sa gilid ng chapel. Mga 8 taong gulang siguro. Nakapamewang, nakasimangot, at malinaw na hindi interesado sa nangyayari. Lumapit si Aurora ng dahan-dahan. "Hello, ikaw si Nathan, di ba?" Hindi siya sinagot ng bata. "Ako si Aurora. Fiancé ako ng daddy mo." Dugtong niya pa. Doon lang siya tiningnan ng bata mula ulo hanggang paa na parang sinusukat siya. Kahit sa bata, kinakabahan pa rin si Aurora. Ewan niya ba pero may presensya ang mga lalaking Monteverde na parang mahirap banggain. Si Elijah at Lolo Alejandro lang yata ang mababait. Huwag mo akong kausapin. Malamig nitong sabi. Ikaw ang dahilan kung bakit wala ng daddy ko. Parang may pumutok sa dibdib ni Aurora. Hindi ganon. Sinabi ni Lola Yula. Putol ni Nathan. Sinama mo siya kaya siya namatay. I hate you. Ikaw na lang palagi ang kasama ni daddy. Hindi niya ako love dahil sa'yo. Hindi niya ako love simula baby pa lang. Hindi na siya umuwi lalo because of you. Nagulat doon si Aurora. Wala siyang depensa dahil wala siyang alam. Kahit anong sabihin niya, sa mata ng bata, siya ang kontrabida para rito. Pero sa nakikita niyang kinikilos at inuugali ng bata, alam niya agad na pinagkaitan ito ng pagmamahal. Na baka hindi na ibigay ni Elijah lahat ng oras at pagmamahal dito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng awa at mas nagtulak sa kanya para unawain at alagaan ang anak ni Elijah. "Sorry," mahina niyang sabi. "Hindi ko alam kung anong mararamdaman mo. Alam kong malulungkot ka rin sa pagkawala ng daddy mo. Pero sana malaman mo na mahal ka ni Elijah, na hindi ko intensyon na agawin ng daddy mo sa'yo nung mga panahong nabubuhay pa siya. Pero ngayon na wala na siya at ako ang nandito, sisikapin kong alagaan ka para sa kanya." Tumayo si Nathan at tumalikod. Ayoko sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Aurora. Hanggang gabi siyang nasa burol ni Elijah. Bukas na ang libing kaya talagang mas nararamdaman niya na ang lungkot. Habang nakaupo, pinagmamasdan niya ang picture ni Elijah sa harap. Kinapa niya ang kwintas na hawak. "Gusto kong maniwala na lahat ng nangyayari ay may dahilan talaga. Pero kung mahuli man ako at malaman nilang nagpapanggap ako, tatanggapin ko ang magiging parusa ng pamilya mo sa akin. Pero gagawin ko ang lahat para alagaan at mahalin ang anak mo. Yun na lang ang tanging pagbawi ko sa lahat ng tinulong mo sa akin at sa papa ko." Marahan niyang bulong sa sarili. Ilang oras niya lang nakilala si Elijah. Pero sa dami ng mga nangyari sa buhay niya sa isang iglap, parang sobrang tagal na niyang kilala ang binata. Kahit nagpapanggap lang siya, may kabaman ay hindi niya rin gaanong maramdaman. Nararamdaman niyang mababait ang mga Monteverde, kaya rin siguro napapanatag siya. Tumayo na muna si Aurora at lumabas para magpahangin. Tatawag na lang siguro siya kay Nercelia para kumustahin ang kanyang ama. "Kumusta po si Papa?" tanong niya rito. Sumagot naman ang nurse sa kanya. "Okay naman siya. Nagkakaroon ng progress ang kondisyon niya. Nagre-recover lang ang utak niya from operation. Baka bago matapos ang linggo ay magising ng papa mo." Nangilid ang mga luha niya, pero may kaunting galak sa puso niya. "Salamat po. Sana naman magising na si Papa." Miss na miss niya na ang kanyang ama. Miss niya na itong makakulitan. Noon, ito palagi ang bahala sa kanya. Kahit sila lang dalawa, at kahit simpleng security guard lang ito, binibigay nito ang lahat para sa kanya. Kahit mahirap lang sila, para siyang tinuring na prinsesa ng kanyang ama. Nag-usap pa sila ni Nercelia sa ibang bagay. Nagsabi rin siya na magpapadala siya ng pera dito. Malaki rin naman kasi ang tulong sa kanya nito. Bukod doon, kahit nurse ito, mababa talaga ang sahod pero maraming gastusin sa pagpapaaral sa mga anak.
Nang ibaba ni Aurora ang tawag, ilang segundo muna siyang nanatiling nakatayo sa labas ng chapel. Mabagal ang paghinga niya at pilit inaayos ang emosyon. Kaunti na lang, Papa. Bulong niya sa sarili. Magigising ka na. Humakbang siya pabalik sa loob. Pero natigilan siya nang makitang nakatayo si Lance sa malapit. Nakasandal ito sa pader, nakapamulsa ang mga kamay at matamang nakatingin sa kanya. Hindi yun basta sulyap, kundi yung titig na parang binabasa ang bawat galaw niya. Napahigpit ang kapit ni Aurora sa laylayan ng kanyang dress. Nauuna ang kaba ni Aurora bago ang boses. May kailangan ka ba? Hindi agad sumagot sa Lance. Tiningnan muna siya nito mula ulo hanggang paa. Parang kanina pa nito hinihintay ang pagbabalik niya. Nang magsalita ito, mababa at diretso ang tono. Nasa ospital ang papa mo? Nagulat si Aurora. Hindi niya inaasahang alam nito ang tungkol doon. O naitatanong nito yon ng ganoon kaprangka. Sino ba naman sa mga Monteverde ang may pakialam sa personal niyang buhay? Si Lolo Alejandro. Maaring alam nito pero hindi na para tanungin pa sa kanya. Oo. Sagot niya matapos ang ilang segundo. Narinig mo sa tawag? Tumango si Lance, parang kinukumpirma lang ang isang bagay sa isip nito. Oo, saka kay Mama. Naoperahan na, di ba? Oo, hinihintay na lang na magising. Hindi na sumagot ang binata. Naiilang siya sa katahimikan nito. Nakaramdam si Aurora ng kakaibang tensyon. Parang may gustong sabihin ang kapatid ni Elijah pero hindi mailabas o ayaw lang. Hindi ka na bumalik agad, saad ni Lance at tila walang emosyon. Akala ko umalis ka na o umuwi ka na. Kaya lumabas din ako. Nakita kita na may katawagan. Nagpahangin lang at tumawag kay Nurse Celia na nagbabantay sa papa ko. Nagkibit balikat si Lance. Okay. May paraan ito ng pagsasalita na parang laging may halong duda. Parang bawat sagot niya ay sinusuri nito. Tinitimbang kung totoo o hindi. Huminga ng malalim si Aurora. Matagal na niyang nararamdaman yon mula pa kanina sa chapel. Ayaw sa kanya ni Lance at hindi lang basta ayaw. Pakiramdam niya ay may halong paghahamak iyon. Kung may problema ka sa akin, marahan niyang sabi kahit nanginginig ang boses. Pwede mo namang sabihin ng direkta. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lance. Talaga? Oo, hindi naman ako timang. Ramdam ko na ayaw mo sa akin. Kung may problema ka sa akin, pwede mo akong direktahin at huwag mo akong sasabihan na parang palagi kang may ibig sabihin. Nakaka-overthink ka. Gusto ko lang ng peace of mind. Diretso niyang sabi rito. Nagbago ang ekspresyon ni Lance, pero hindi galit ang nakita niya kundi amusement. Parang may nakakatawang ideya na biglang pumasok sa isip nito. Direkta? Ulit nito sa kanya. Bakit? Nababagabag ka sa akin? Napapaisip ka? Sige, diretsohin na natin. Tumuwid ito ng tayo at humarap sa kanya ng mas malapitan. Bahagya tuloy siyang napaatras. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng matinding pagkailang kay Lance. Sa totoo lang, sabi ni Lance sa kanya, hirap akong paniwalaan na ikaw ang babaeng balak pakasalan ng kuya ko. Naninikip ang dibdib ni Aurora. Mukhang mahuhuli pa yata siya. Parang hindi ka talaga ang tipo niya, sabi pa ni Lance sa kanya. Napayuko si Aurora saglit bago muling naglakas loob na tumingin sa binata. Ano? Kasi mahirap ako? Ang judgmental mo naman pala. Alam mo ba na kahit mahirap lang ang isang tao, may karapatan pa rin siyang mahalin? Napakurap si Lance at halatang hindi inaasahan ang sagot niya. Hindi naman siguro imposible, dugtong ni Aurora at mas matatag na ang boses ngayon, na may magmamahal sa isang tulad ko kahit mayaman siya. Sandaling natahimik ang hallway. Tanging mahinang yabag ng isang staff sa malayo ang maririnig. Maya-maya ay biglang tumawa si Lance. Ang lala ng iniisip mo sa akin. Sabagay, hindi imposible, sabi nito habang umiiling pa rin. Hindi nga imposible.
Napatingin si Aurora sa binata at naguguluhan. Inaasahan niya ang panlalait at ang pagtanggi, hindi ang ganoong reaksyon. Nagpatuloy si Lance. Sa totoo lang, bakit pa ba ako magtataka kung nagustuhan ka ng kuya ko kung... Bigla itong tumigil. Kung ano? Tanong niya at naghihintay ng posibleng panlalait. Hindi na itinuloy ni Lance ang sasabihin. Lumayo ang tingin nito at parang biglang nagbago ang paksa sa isip nito. Wala, hindi na mahalaga yon. Sabi pa nito at huminga ng malalim. Kumunot ang noo ni Aurora. Sobrang weird ni Lance para sa kanya. Ngayon ay alam niya na kung bakit may naririnig siyang hindi nito close si Elijah noong nabubuhay pa. Namulsa si Lance. Kumain ka na ba? Parang nabungi si Aurora. Ha? Kumain ka na ba? Ulit nito na parang simpleng tanong lang yon pagkatapos siyang laitin. Hindi agad nakasagot si Aurora. Sa dami ng inaasahan niya mula rito na galit, paninisi at sarkasmo, hindi niya inasahan yon. Hindi pa. Sabi na lang niya. Hindi ko gaanong nararamdaman ng gutom. Tiningnan siya ni Lance, mula mukha hanggang sa bewang. Napasinghap siya sa bawat paninitig ni Lance at nasasagad talaga siya sa kilos na yon. Kumain ka muna. May maliit na dining area sa likod. May pagkain doon. Saad ng binata sa kanya. Kumain ka. Dahil kung nakita ka ng lolo ko na hindi ka kumakain, malamang ako ang sisisihin. Umuwi muna sina mama at biniling ka niya sa akin. Pero mamaya ay babalik din naman sila rito. Okay. Mahina niyang sabi. Salamat, kakain na ako. Tumalikod na si Lance at nagsimulang maglakad. Habang sinusundan niya ito, may kakaibang pakiramdam sa dibdib si Aurora. Hindi pa rin nawawala ang bigat, ang takot na baka isang araw ay mabunyag ang lahat. Pero sa gitna ng lamig at sungit ni Lance, ramdam niya naman na katulad ng ibang Monteverde ay hindi ito masamang tao. Pagkatapos ng naging libing ni Elijah, tumira na nga siya sa mansyon ng mga Monteverde. Dahil iniisip ng mga ito na fiancé siya ni Elijah. Gusto ni Lolo Alejandro na matulog siya sa kwarto ni Elijah. Gayunpaman, tumutol agad ang mag-inang Eula at Lance. Papa, hindi magandang nandoon siya. Hindi naman sila kasal. Hayaan na lang natin sa dating ayos ang kwarto ni Elijah. Saad ni Eula sabay tingin sa kanya. Bahagya naman siyang napayuko. Ayaw niya rin naman sa kwarto ni Elijah. Pero kung ano ang desisyon, doon na lang din siya. Tama si Mama Lolo. Hindi naman sila kinasal ni Kuya. So mas magandang bigyan na lang siya ng sarili niyang kwarto. Sabi naman ni Lance. Mapapangasawa pa rin siya ni Elijah. Ano bang mali kung sa dating kwarto siya ni Elijah matulog? Tumingin ang matanda sa kanya. Ikaw, Iha, anong opinyon mo tungkol sa bagay na ito? Po? Agad bumaha ang kaba sa dibdib ni Aurora. Hindi pa naman po kasi ako nadadala rito ni Elijah, kaya hindi ko rin po talaga alam. Pero magiging komportable po ako kung ibang kwarto na lang. Kinurot ni Aurora ang kanyang daliri. Huwag sana siyang mahalata. Kung isa siyang fiancé na nagluluksa, hindi ba dapat ay mas gustuhin niya sa kwarto nito? Pero hindi niya kaya yon, mas lalo siyang uusigin ng konsensya. Baka hindi pa siya makatulog sa gabi. Tumaas ang mga kilay ni Lance. Lolo, hindi ba parang unfair kay Aurora ang lahat ng ito? Anong ibig mong sabihin? Tanong ng matanda. Matamang tumingin sa kanya si Lance. Hindi pa siya napapakasalan ni Kuya Elijah. And yet, tinatali na natin siya sa atin ng mga Monteverde. To what? Para magkaroon ng mother figure si Nathan? Paano pala kapag gustong magpakasal ni Aurora sa ibang lalaki? Natahimik ang mga ito. Kahit siya ay walang maisagot doon. Hindi naman yon naisip ni Aurora. Dahil wala pa rin naman siyang nagiging boyfriend kahit kailan. Pero paano nga iyon? Ibig sabihin, isasakripisyo niya ang kanyang buong buhay para sa kasinungalingang iyon? Tumikhim si Lolo Alejandro. Pero mahal niya naman si Elijah. Hindi ba, Aurora? Tumawa ng mapakla si Lance. Oh, come on. Mahal niya man si Kuya Elijah pero patay na siya. Hindi sila kinasal at malaya siya na magmahal pa ulit.
Lance, bakit ba pinag-uusapan natin to agad? Tanong ng matanda sa sariling apo nito. Sumabat na si Aurora. Sa ngayon po, nagluluksa po ako sa pagkamatay ni Elijah. Wala po akong balak na maghanap ng ibang mamahalin. Marami rin po akong iniisip, Lolo. Tumaas ang mga kilay ni Yula at napailing. Pero kung magmamahal siya ng iba, hindi ba at hindi magandang ma-attach siya kay Nathan? Kasi kung magmamahal siya ng iba, that means iiwan niya rin ang anak ni Elijah. Hindi na nakasagot ang matanda. Parang hindi nito alam ang desisyon na gagawin. Pero sa loob-loob ni Aurora, kung hahayaan siyang magmahal ng iba, wala nang mawawala sa kanya. Napagamot niya naman ang kanyang ama. Pero naaalala niya si Nathan. May bahagi sa kanya na gustong alagaan si Nathan bilang kabayaran sa mga ginawa ng mga Monteverde para sa kanya. At pati na rin sa kasalanan niya kay Elijah. Kung mahinang saad ni Aurora at marahas na napalunok. Kung sakaling mapamahal po sa akin ang anak ni Elijah, wala naman po ako magiging problema ron. Gusto ko pong alagaan ng bata para kay Elijah, para na rin sa lahat ng tinulong niyo po sa akin. Aaminin ko po na hindi ko po sinasara ang posibilidad na baka magmahal ako ng iba. Pero hindi ko pa po iniisip yon, lalo na't wala pa naman. Kamamatay lang din po ni Elijah. Umismit si Yula at parang ayong magtiwala sa mga sinasabi niya. Hindi ka Monteverde. Posibleng maghanap ka ng ibang mamahalin, tapos mapapalapit sa'yo si Nathan. Paano kami makakasigurado na hindi mo lang siya uutuin? Yula! Bulalas ni Lolo Alejandro. Napayuko naman siya at mapait na napangiti. Alam niyang may pagdududa ang mga ito sa kanya. Ayaw niyang matawag na oportunista pero ano bang ginawa niya? Pwede naman pong papirmahin niyo po ako ng kahit ano para walang matanggap mula sa kayamanan ninyo. Malakas ang loob na sabi ni Aurora. Wala po akong hahabulin kahit ano. Hindi ko po huhut-hutan ang anak ni Elijah. Tama naman po talaga na wala talaga para sa akin dahil hindi naman po talaga ako Monteverde. Biglang natawa si Lance kaya napalingon silang lahat dito. Nagkibit balikat lang ang binata at umupo sa sofa. Nadismaya na lang talaga siya. Tumatawa si Lance sa mga sitwasyong hindi naman dapat tawanan. Tama na. Tumikhim si Lolo Alejandro. Sige, nauunawaan ko ang punto ng bawat isa. Gayunpaman, gusto kong pakasalan ang aking apo bago siya mamatay. Kaya hindi pwedeng wala kang makuha mula sa amin. At masaya ako na willing kang alagaan ang anak ni Elijah. Kung makakahanap ka ng ibang mamahalin, hahayaan ka namin na umalis dito. Basta huwag mo lang kalimutan sana si Nathan. Huwag mo sanang putulin ang ugnayan mo sa kanya. Wala na parehas ang kanyang ama't ina. Ikaw ang kaya kong pagkatiwalaan na kahit papaano ay maging magulang sa kanya. May tiwala ako sa babaeng pinili ni Elijah, kaya alam kong hindi mo kami bibiguin. Sana lang ay magtagal ka rito, na sana huwag ka munang makahanap ng ibang lalaking mamahalin. Muling nagsalita si Lance. Lolo, hindi mo pwedeng diktahan ang nararamdaman niya. Paano kung bukas o sa mga susunod na araw ay iba na ang mahal niya? Sinasabi mo bang mababaw ang pagmamahal niya kay Elijah? Tanong pa ni Lolo Alejandro. Agad naman niyang itinanggi iyon. Hindi po. Mahal ko po si Elijah. Pinagpapawisan na siya ng malamig. Bigla siyang na-hotseat doon. Hindi niya alam kung ano ang mga isasagot sa mga tanong na yon. Halatang gusto siyang ikip ng matanda para sa anak ni Elijah. Samantala, nag-aalala ang dalawang Monteverde na baka magmahal siya ng iba at pabayaan na lang si Nathan. Bueno, wag na muna nating pag-usapan ang lahat ng ito. Saad ni Lolo Alejandro na parang hindi rin alam kung ano ang dapat na isipin. Halatang naguguluhan din ito sa desisyon na dapat gawin. Sa ngayon, mabigat ang lahat dahil sa pagkawala ni Elijah. Kaya ito muna ang harapin natin, si Nathan at ang kumpanya. Kaya Lance, sumunod ka sa akin sa study room. Pag-usapan natin ang dapat na gawin. Umiling naman si Lance. Ayokong i-take ang posisyon ni Kuya. Kaya ko magtayo ng sarili kong kumpanya. Lance,
Bulalas ng ina nitong si Yula. Tumawa naman ang binata. What? Mali ba? Gusto ko ng akin. Tumango si Lolo Alejandro. Alam ko, si Nathan ang tagapagmana ni Elijah. Pero bata pa siya para maintindihan ng lahat. Kaya sa ngayon, ikaw ang inaasahan kong makakatulong kayong dalawa ni Yula sa company habang hindi pa kaya ni Nathan. Bukod dyan apo rin naman kita. Isa kang Monteverde at responsibilidad mong tumulong. Hindi na siya nakikinig. Puro negosyo na ang pinag-uusapan ng mga ito. Inabala niya ang sarili niya sa juice at meriendang inihain ng mga kasambahay. Paunti-unti na nga niyang kinakain pero nasasarapan siya kaya kumuha na siya ng malaki. Para siyang dagang ngumungot-ngot ng pagkain doon. Nang magkatinginan sila ni Lance, bigla siyang naubo. Kitang-kita ang pagiging patay gutom niya. Umiwas naman ang tingin ang binata pero may ngisi naman sa mga labi. Ilang sandali pa at hinatid na siya sa kanyang silid. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi sa kwarto ni Elijah ang pinagamit sa kanya. Elijah, sorry. Napapikit siya at sumandal sa pader. Aalagaan ko na lang ang anak mo. Sorry talaga na kailangan kong magpanggap ng ganito sa harap ng pamilya mo. Muntik na siyang mapatalon nang may kumatok sa pinto niya. Lumapit siya at binuksan yon. Isang kasambahay yon na may dalang tray. Nandoon ang juice at ang meriendang nagustuhan niya kanina. Pinapadala po ni Sir Lance dito sa kwarto niyo. Gusto niya raw po kasi, saad ng kasambahay. Namamangha niyang tinanggap yon. Sige, salamat. Nang mailapag ni Aurora sa table ang pagkain, bahagya siyang nagtaka. Gayunpaman, kinain niya pa rin yon dahil talagang nagustuhan niya. Sa mga lumipas na araw, nanatili lang siya sa mansyon ng mga Monteverde. Hindi niya alam mismo ang gagawin, pero kinuha niya ang loob ng masungit na si Nathan. Yun nga lang, kahit bata pa, parang ang tigas na ng puso nito. Sa mga araw ding yon, nagising na ang kanyang ama. Binisita niya ito sa ospital at sobrang saya niya na nagising na ito. Papa, miss na po kita. Umiiyak siya habang mahigpit itong niyakap. Hinaplos ng kanyang ama ang buhok niya. Ako rin anak. Salamat at ginawa mo lahat para sa akin. Kapag lumakas ako, pangako na babawi ako sa'yo. Mahina siyang tumawa at pinunasan ang mga luha. Hindi na kailangan, Papa. Ang gusto ko lang po ay magpagaling kayo. May trabaho ako pero makakabisita po ako sa bahay. Kukuha po ako ng private nurse para may mag-alaga sa inyo kapag nasa bahay ka na. Hindi niya sinabi sa ama kung ano talaga ang ginagawa niya. Maguguluhan lang ang kanyang papa. Mas gusto niyang mag-focus ito sa pagpapagaling. Kaya ang naging sistema ni Aurora, bumisita na lang araw-araw sa bahay kapag wala siyang ginagawa o nasa school si Nathan. Malaki ang mansyon ng mga Monteverde, pero parang ang lungkot palagi. Mga kasambahay lang ang halos mga nakakausap niya. Palaging abala sa negosyo sina Yula at Lance. Si Lolo Alejandro naging abala rin dahil nga sa pagkawala ni Elijah. Pero kahit paano, at least ay gumagawa ng paraan ang mga ito para magsabay-sabay pa rin sila sa breakfast at dinner. Ako na lang ang maghahanda ng baon ni Nathan, Manang, sabi niya habang nasa kusina. Ano bang mga paborito niyang pagkain? Ngumiti ang ginang sa kanya. Hindi naman siya mapili. Kahit ano kinakain niya, maliban sa ampalaya. Alam mo yung batang yan, malambing naman. Kapag nakuha mo ang loob ay sobrang bait ni Nathan. Pasensya ka na kung nasusungitan ka palagi. Iniisip niya kasi na inagaw ng jowa ng papa niya ang oras at atensyon niya. Ikaw ang jowa niya, di ba? Eto kasing si Sir Elijah, halos hindi umuuwi dito. Laging abala sa negosyo. Kapag gustong makipaglaro ni Nathan nasisigawan lang kasi pagod. Napabuntong hininga na lang siya. Naaawa siya kay Nathan. Hindi niya alam kung ano ang dapat na maramdaman. Wala siya sa posisyon para manghusga pero sana man lang natutukan ni Elijah ang anak nito na wala na ang totoong ina. Mahalaga pa naman sa isang bata na lumalaki ang presensya ng mga magulang. Sa school, Manang,
Tanong ni Aurora habang inaayos ang hiniwang carrots sa tabi. Tahimik lang? Oo, sagot ng ginang habang naghuhugas ng plato. Tahimik pero matalino. Sabi ng teacher niya mabilis makaintindi. Hindi lang pala kaibigan. Mas gusto niyang mag-isa. Tumango si Aurora. May mga kaibigan naman po ba siya? Meron naman, pero hindi ganun karami. Pili lang. Mas gusto niya yung naglalaro ng tahimik. Lego, puzzle, ganyan. Napangiti si Aurora. Kaya pala. Bakit? Usisa ni Manang. Wala po, parang bagay sa kanya. Hindi siya palaimik na bata, pero may lalim bawat sinasabi niya. Madali po siyang makaintindi kaya siguro kapag may negative feelings, madali niya rin ma-absorb. Hindi ko po siya pipilitin sa mga bagay na ayaw niya. Basta alam niyang may nag-aalaga sa kanya, yun po ang sa tingin kong dapat maramdaman ng isang bata. Ngumiti si Manang at tumango. Kita ko naman sa'yo, nagsisikap kang makuha ang loob ni Nathan. Bumalik si Aurora sa ginagawa. Inilagay niya ang kanin sa isang maliit na hulmahan. Pinisil ng maayos, saka maingat na iniangat. Isang bilog na kanin ang lumitaw. Kumuha siya ng nori at ginupit yon ng maliit na piraso. 2 bilog para sa mata at isang kurbadong linya para sa ngiti. Teka, sabi ni Manang at napatingin. Anong ginagawa mo dyan? Napangiti si Aurora. Ginagawa ko pong mukha. Aha? Lumapit ang ginang at napanganga. Ay, ang cute naman. Nilagyan pa ni Aurora ng maliit na pulang hotdog na hiniwa niya na hugis puso. Maingat niyang inayos ang lahat sa lunchbox. Maraming kulay, may hugis, para hindi maumay si Nathan. Habang inaayos niya ang arrangements ng ibang ulam ni Nathan, biglang pumasok si Lance. Manang, may tubig ba dyan? Pahingi ako. Nagkatinginan sila ni Lance nang dumantay ito sa countertop. Bumaba ang tingin nito sa lunchbox at tumaas ang mga kilay. Ano yan? Tanong nito at bahagyang nakakunot ang noo. Baon ni Nathan, sagot ni Aurora. Lumapit si Nathan at tiningnan yon ng mas malapitan. Kitang-kita sa mukha nito ang gulat. May mukha? Oo, sagot ni Aurora. Para ganahan siyang kumain. Tahimik si Lance sandali, tila may iniisip. Pagkatapos, bigla nitong sinabi. Pwede mo rin ba akong gawa ng ganyan? Napatingin si Aurora sa binata at nanlaki ang mata. Aha? Mukhang masayang kumain kapag ganyan. Dagdag ni Lance na parang casual lang. Pwede rin ba akong may ganyan? Parang hindi makapaniwala si Aurora. Si Lance na masungit at palaging sarkastiko sa kanya, humihiling ng lunchbox na pangbata. Hindi niya napigilang matawa. Biglang tumigas ang mukha ni Lance. May nakakatawa ba? Wala. Mabilis niyang sagot. Nagulat lang ako. Bakas ang inis sa mukha nito. Ang sabihin mo, ayaw mo lang akong gawan. Umawang ang bibig ni Aurora sa naging reaksyon ni Lance. Dumiretso itong lumabas ng kusina. Iniwan pati ang tubig na hindi man lang binuksan. Nanatiling nakatayo si Aurora at natulala sa lunchbox ni Nathan. Anong problema nun? Tanong na lang ni Aurora. Ay, sabi ni Manang at napailing. Nainsulto yata. Napabuntong hininga si Aurora. Wala naman po nakakainsulto sa pagtawa ko. Mali po bang tumawa sa gusto niya? Gusto niyang gawan ko siya ng ganitong lunchbox? Ano ho siya? Bata? Naiinggit kay Nathan? Naiinggit sa pamangkin niya kasi dapat siya meron din? Ganyan talaga yan. Ani Manang habang natatawa. Madaling maasar. Sa kapikon yan palagi. Kaya nga hindi sila magkasundo ng kuya nila noon. Ngumuwi na lang si Aurora. Lakas din talaga ng tama ni Lance. Gaya na lang ni Elijah. Kung hindi nito pinasuot ang kwinta sa kanya ng gabing yon, hindi siya mapagkakamalang fiancé nito. Hindi talaga magkakasundo ang magkapatid dahil pareho ang ugali. Kinabukasan, maagang nagising si Aurora. Tahimik pa ang mansyon habang ang iba'y natutulog pa. Nasa kusina na siya at muling nagluluto. Hindi para kay Nathan lang, kundi para kay Lance rin na isip bata.
Pinagluto niya ito ng ulam na may sarsa. Chicken afritada lang naman. Maingat niyang nilagay yon sa isang maliit na lalagyan. Inayos niya rin ang mangga na hiniwaan niya para sa dessert nito. Pagkatapos, kumuha siya ng kanin. Ngumiti siya ng bahagya habang inaayos yon. Ginawan niya rin yun ng mukha pero ibang-iba sa kay Nathan. Masungit ang itsura, magkasalubong ang kilay at tuwid ang bibig. Bagay, bulong niya sa sarili. Kasi masungit ka, Lance. Nilagay niya ang lunch sa isang simpleng lunch bag at iniwan yun sa gilid ng mesa. Naglagay din siya ng note. Saktong katatapos niya lang, nagising na ang mga kasambahay. Naghanda na ang mga ito ng almusal para sa lahat. Maya-maya, may narinig siyang mga yabag. Pumasok si Lance sa kusina, nakasuot ng coat at halatang nagmamadali. Aalis ka na? Tanong ni Aurora, pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Ang aga mo naman, hindi ka nagbe-breakfast dito? Hindi pa bumababa ang lolo at mama mo? Tumango si Lance. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa opisina. Lumapit siya at iniabot ang lunch bag. Eto nga pala. Napatingin si Lance sa bag pagkatapos ay sa kanya. Ano yan? Baon mo. Baka magtampo ka na naman na parang bata. Kung ayaw mo, okay lang, sagot niya rito. Hindi na pinatapos ni Lance. Binuksan nito ang bag at tiningnan ang laman. Sandali itong natigilan nang makita ang note. Nang buksan nito ang container na may lamang kanin, napanguso ito at parang pinipilit na magsungit. Pero hindi rin talaga napigilan. Nag-iba ang ekspresyon nito. Nawala ang sungit at napalitan ng hindi niya maipaliwanag na lambot. Ikaw ang gumawa nito? Tanong ni Lance at biglang lumambing ang boses. Oo, sagot ni Aurora. Pasensya na kung masyadong pambata. Pero sabi mo naman, ganyan ang gusto mo, di ba? Umiling si Lance. Hindi, gusto ko to. Palagi mong gawin sa akin. Ha? Anong palagi? Ngayon lang? Ano ka, Gold? Natatawa niyang sabi rito. Isinara nito ang lunch bag at may munting ngiti sa mga labi. Salamat. Lagi mong gawin. Ginagawan mo naman si Nathan ito araw-araw. Isabay mo na rin ang sa akin. Parang mas okay sa akin na magbaon ngayon kaysa kumain sa labas o magpa-order sa secretary ko. Gusto ko ng ganito. Yung lutong bahay. Bago pa siya makapagsalita, umalis na si Lance. Umismid na lang siya sa pagiging demanding ng binata. Binigyan pa talaga siya nito ng gagawin. Maya-maya naman ay si Nathan ang inasikaso niya. Kahit paano, nagkakaroon ng kaunting improvement ang samahan nila ng bata. Nagiging bukas na ito kahit papaano sa kanya. Palagi mo bang inuubos ang lunch mo? Nakangiti niyang tanong sa bata habang nasa biyahe sila. Yeah, Tipid na sagot ni Nathan. Masarap? fine. Tipid na naman itong tugon. Natawa na lang siya. Sa sobrang sungit ni Nathan, parang mas tatay pa nito si Lance kaysa kay Elijah. Siya nga pala, sabi ng teacher mo, half day lang kayo. Maaga raw kayong pauuwiin. Kaya maaga kaming susundo sa'yo ni Manong. May pupuntahan tayo. Mag-ice skating tayo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Really? Tumawa naman siya. Nakita niya yon sa iPad ni Nathan. Nakita niyang marami itong gustong gawin kasama ang daddy nito. Pero hindi magawa dahil walang oras. Kaya siya na lang ang sasama kay Nathan para naman kahit papaano maramdaman itong may gustong sumama sa mga bagay na gusto nitong gawin. Pero hindi ako marunong, sabi sa kanya ng bata. Mayabang naman siyang umiti. Anong tingin mo sa akin? Weak? Marunong kaya ako? Tuturuan kita. Pero hindi mo naman yung matututunan ng isang araw lang. Kaya aakay na lang kita para makapunta ka sa gitna. Okay. Mahinang sagot ni Nathan pero nakikita niyang hindi na ito mapakali. Pilit pang tinatago ang excitement na nararamdaman nito. Kaya nang matapos ang klase, dinala niya nga ito sa skating area. Inasikaso niya ito at tinuruan. Nung una, natatakot ito at ilang beses bumagsak. Pero determinado talagang matuto. Nang hindi na talaga kaya, pinanood na lang ni Nathan ang ibang batang kayang mag-skate doon. Naririnig niya rin itong tumatawa
kaya parang hinahaplos ang puso niya. Dahil gutom na, kumain na lang sila sa labas. Napapansin niya rin na napapakwento na sa kanya si Nathan. Doon niya na-realize na madaldal pala ito. Sinong mas pretty, si Naomi o si Kitkit? Nakangiti niyang tanong habang kumakain. Ngumuso ang bata at parang nahihirapang mag-isip. Gusto ko sila pareho, hindi ako makapili. Natawa siya rito. Nako, lalaki ka pa yatang babaero. Dapat kapag may gusto kang babae, dapat isa lang, one at a time, hindi pwedeng sabay-sabay. Tumaas ang mga kilay ni Nathan. Well, I like Kitkit more. She's maganda and kind. Ang konyo naman ng batang to. Anyways, wag munang ganyan ang pag-usapan natin. Ang bata-bata mo pa. Kung makapagsabi ka naman, para namang aasawahin mo na. Hoy Nathan, 8 ka pa lang ha. Tumawa naman si Nathan ng kaunti. Umismid siya dahil doon. Pati sa pagtawa, tinitipid siya ng anak ni Elijah. Gabi na. Saan kayo nagpunta? Tanong ni Lance na nakaabang sa pinto ng mansyon. Si Nathan ang sumagot. Nag-skate, Tito Lance. Ang galing niya. Tinuruan niya po ako. Then, marami pa kaming ginawa. Next week, tuturuan niya ako magbike. Next week, magsiswim kami. Pupunta kami sunod sa sports center at bowling. Basta tito, marami kaming gagawin. Napangiti naman si Lance. Sana, pwedeng sumama. Hindi ka makakasama. Marami kang work, para kang si daddy. Saka busy ka rin sa girls. Saad ni Nathan. Nanlaki ang mga mata ni Lance. Anong girls? Wala nga, imbento ka. Ngumuso si Nathan. Marami kaya. Si Erica, Jane, Cherry. Mabilis tinakpan ni Lance ang bibig ng bata. Wala lang ang mga yon. Nakilala mo lang na nakadikit sa akin sa event. Iisipin mo na agad na girls ko. Excuse me, I like someone. At seryoso ako sa kanya. Napatingin sa kanya si Lance sabay ngisi. Umasim naman ang mukha ni Aurora. Ayaw niya pa naman sa babaero. Pero wala na siyang sinabi. Hindi niya rin naman sobrang kilala si Lance. Next time, kapag aalis kayo, tanungin niyo ako. Baka may free time ako. Malayan yung makasama ko. Nakangiting sabi ni Lance. Sumagot na lang siya rito. Okay. Maya-maya ay umakyat na sila ni Nathan. Sa wakas, nakapagpahinga na rin siya. Bago matulog, kinumusta niya sa video call ang kanyang ama. Sinabi niya na dadaan siya rito bukas. Kaya kinabukasan at sa mga sumunod na araw, paulit-ulit lang ang naging routine ni Aurora. Huwag mo po akong bibitawan, bulalas ni Nathan habang inaalalayan niya ang bisikleta nito. Napahalakhak si Aurora. Sige, kaya mo yan, i-balance mo lang. Maya-maya ay dahan-dahan niya ng binitiwan ng bisikleta. Napangiti siya nang makitang magtuloy-tuloy ang bata. Ilang beses din kasi itong nasemplang. Go Nathan! Malakas na sigaw ni Aurora. Nanlaki ang mga mata ni Nathan nang ma-realize na wala na siya sa likod nito. Oh, Mommy! Mommy! Bahagya siyang natigilan sa tinawag nito sa kanya. Magkahalong saya at kirot ang nararamdaman niya. Saya kasi natutuwa siya sa ideya na maging mommy siya. Pero may kirot kasi nagsimula sa panloloko ang lahat. Nang makabalik si Nathan, ngiti-ngiti ito sa kanya. Marunong na ako, Mommy. Mami? Tanong niya rito. Akala ko galit ka sa akin. Bahagyang nahiya si Nathan. Hindi na po. I love you na. And I call Mommy, right? May mommy na ako pero hindi ko siya natawag na mommy kasi nasa heaven na siya. Ikaw gusto kitang tawaging mommy. Katulad ka ng ibang mommy na nakikita ko po sa classmates ko. I want to tell them na may mommy na rin ako katulad nila. Pinunasan niya ang pawis nito. Okay, pwede mo na akong tawaging mommy. Kung dyan ka masaya, okay lang sa akin. Para na rin naman kitang anak. Tila hinaplos ang puso niya roon. Sobrang daming nangyari sa buhay niya. Kung ikikwento sa iba, parang hindi talaga kapanipaniwala. Pero ibang plot twist ng buhay niya at yon ang iparana sa kanya kung paano maging isang ina. Makalipas ng 1 linggo, nang mag-weekend, naligo na nga sila sa pool. Sobrang taas ng energy ni Nathan. Pero mahaba naman ang pasensya niya.
Bukod doon, nag-e-enjoy din siyang makipagkulitan dito. Sa gilid, may mga kasambahay na nag-iihaw ng mga pagkain nila. "Tito Lance!" bulalas ni Nathan. "Maliligo ka na?" Napatingin si Aurora kay Lance na naka-swimming trunks. Nang gumisi naman ito sa kanya, nginiwian niya na lang. Nag-dive pa sa swimming pool at nang umahon sa harap niya, parang model na sa commercial. "Ang ingay niyong dalawa, naririnig ko kayo." Nakangiting sabi ni Lance habang nakatingin sa kanya. Sumagot naman si Aurora. "Anong gusto mo? Tahimik lang kaming nakalublob dito na parang mga nakasilip na engkanto?" Malakas na tumawa si Lance. Sinabuyan niya naman agad ito ng tubig kaya nakainom ng wala sa oras. "Aurora!" "Nathan, halika. Bilis. Iwan na natin siya rito. Kumain muna tayo." Pangaasar ni Aurora at agad na binuhat si Nathan. "Hey!" Gulat na sabi ni Lance. "Kakalusong ko lang. Tapos iiwan niyo agad ako." Natatawang sumunod si Lance. Pero bago pa sila makaalis ng pool, panay ang saboy ng binata ng tubig sa kanila. Kaya wala silang nagawa ni Nathan kundi ang gumanti dito. Ang ending, nagtagal pa sila roon at nagtawanan. Nang paahon na sila, nakita niya sina Lolo Alejandro at Yula sa may veranda ng mansyon. Nakatingin ang mga ito sa kanila habang nag-uusap. Bahagya siyang nailang kaya umiwas siya ng tingin. Nang makaupo para kumain, inasikaso ni Aurora ang pagkain ni Nathan. Si Lance naman, inasikaso ang pagkain niya. Hindi siya tumingin at patay mali siya lang, pero napapansin niya talaga ang mga ginagawa ni Lance. Sa mga nakalipas na araw, napapansin niyang gusto nitong pagsilbihan siya palagi kahit sa maliliit na bagay lang. Kaya talagang iniiwasan niyang punahin. Hindi pwedeng lumalakas ang tibok ng puso niya nang dahil kay Lance. Nagpapanggap pa nga siyang fiancé ni Elijah. Pagkatapos ay mai-inlove siya sa kapatid nito. Parang sobrang kapal na ng mukha niya kapag nagkataon. Mas magiging komplikado pa rin ang lahat. "Anong ginagawa mo, Mommy?" tanong ni Nathan nang makita siyang nagkakamay. "Gamit ka po ng spoon, tsaka ng fork. That's dirty." Bahagya naman siyang natawa. "Hindi dirty yan. Nagugas naman ako ng kamay. Saka mas masarap kumain kapag nakakamay. Try kaya ninyo." Gustong subukan ng dalawa kaya pinaghugas niya ng mga kamay. Nang makabalik, tinuruan na niya. Tawa pa nga ng tawa si Aurora dahil hindi makasalok ng maayos. May mga natatapon pang kanin. "Ganito oh." Inipon niya ang kanin sa kamay at sinubuan si Nathan. "Ganyan para walang tapon." Sinikap matuto ni Nathan. Nakikita niyang nag-e-enjoy ito sa pagkakamay kaya hinayaan niya na lang. "Aurora, paano?" biglang tanong ni Lance. Inipon niya ang kanin sa kamay niya at isinubo dito. "Ganyan, tapos kagat ka sa ulam mo. Ang laki-laki mo na, hindi ka pa marunong." Pero biglang nag-init ang pisngi ni Aurora nang maramdaman niya ang ngipin ng binata sa mga daliri niya. Nang makita niya ang ngiti ni Lance habang ngumunguya ito, nahampas niya ang bibig nito. Aray!" Natatawang sabi ni Lance. Inirapan niya na lang. "Kumain ka na lang dyan. Huwag mo akong pagtripan, hindi ka nakakatuwa." Pero tumawa lang ang kumag na si Lance. "Alam kong hindi ka manhid. Nararamdaman mo rin." Lumakas ang tibok ng puso ni Aurora. Pero pinilit niyang maging seryoso. "Baka nakakalimutan mo na fiancé ako ng kuya mo." Biglang nagseryoso ang mukha ni Lance. "Pero wala na siya. Nandito ako. So, why not?" Suminghap siya at hindi na ito tiningnan. Nang mapatingin siya kay Nathan, nakatingin ito sa kanilang dalawa. Mabuti na lang at hindi na ito nagtanong pa. Pagkatapos mag-swimming sa pool, maaga silang nagpahinga dahil sa pagod. Pero habang nilalagyan niya ng medyas ang paa ni Nathan, natigilan siya sa sinabi nito. "Alam ko po na hindi ikaw ang fiancé ni Daddy." Saad nito sa kanya. Agad na dumaan ang kaba sa dibdib niya. "Aha?" Tiningnan siya ng bata. "Hindi ikaw yung witch. Hindi ko girlfriend ni Daddy. I know her. Nakita ko na siya. Si Tita Yvonne." Biglang nanlamig ang pakiramdam niya. May alam na pala ang bata. Hindi niya lubos na inasahan yon.
Bakit hindi mo sinabi sa kanila? Tanong ni Aurora ng mahinahon. Because I trust you, Mommy. Tipid na napangiti si Nathan. I feel na mabait ka po. Hindi ko po sinabi sa kanila kasi po narinig kita. Sabi mo po aalagaan mo ko. I think kapag sinabi ko sa kanila na hindi ikaw ang girlfriend ng daddy, si Tita Yvonne ang hahanapin nila. Ayoko ng witch na mommy. Bahagya siyang natawa at hinaplos ang buhok nito. Pasensya na. Alam kong bad na magsinungaling. Nagawa ko lang yon para sa tatay ko. Wala kasi kaming pera para mabayaran ang operasyon niya sa ospital. Nakilala ko ang daddy mo. Pinangakuan niya akong tutulong. Kaso namatay siya sa aksidente. Kaya kung itatanggi ko na hindi talaga ako ang fiancé niya, baka mas maging mahirap para sa akin na kunin ang tulong na yon. Wala ng daddy mo. Hindi ko alam kung naiintindihan mo, pero sana malaman mo na wala akong masamang intensyon sa'yo. Mahal kita na parang anak ko. Bumangon si Nathan at niyakap siya ng mahigpit. Mahal din po kita, mommy ko. Huwag mo po akong iiwan Hindi siya nakasagot agad. Kasi paano kung malaman ng ibang Monteverde ang totoo? Siguradong palalayasin si Aurora. Siguradong hindi na siya pagkakatiwalaan at hahayaang makalapit kay Nathan. At ang araw na kinatatakutan niya, mukhang darating na. Aurora! Malakas na tawag ni Yula sa kanya. Dahan-dahan ang naging pagbaba niya sa hagdan nang makita si Yula na galit. Sa tabi nito, may kasama itong sopistikadang babae at galit sa kanya. Bakit po tita? Nag-aalangan niyang tanong, pero napasinghap si Aurora nang sampalin siya ng malakas ni Yula. Sino kang babae ka? Malakas na sigaw ni Yula. Sinasabi ko na nga ba, nagsisinungaling ka. Hindi ikaw ang fiancé ng stepson ko. Sino ka ba? Bakit nakasama ka ni Elijah sa gabi ng aksidente niya? May plano ka ba? Sinadya mo ba ang aksidente? Nanlaki ang mga mata ni Aurora. Po, wala po akong kinalaman sa aksidente. Opo, maaari pong niloko ko kayo pero hindi po ako masamang tao. Hindi ko po yung pagagawa kay Elijah. Nag-alok po siya ng tulong sa akin at pinangakuan niya ako. Pero namatay siya kaya hindi ko alam kung matutupad yon. Kaya nagpanggap ako na fiancé niya nang mapagkamalan ninyo. Pero nagawa ko lang yun para sa tatay ko. Para maoperahan siya. Pero oportunista ka pa rin. Hindi ako makapaniwalang nagpapasok kami ng isang katulad mo. Hinugot ni Yula ang heirloom necklace na nasa leeg niya. Hindi ito dapat nasa iyo. Kay Yvonne to kasi siya naman talaga ang fiancé ni Elijah. Hindi ikaw. Impostora. Tumulo ang mga luha ni Aurora. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngayong nabuking na siya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Wala siyang ibang maisip kundi ang kanyang ama, pati na rin ang anak ni Elijah na si Nathan. Anong nangyayari dito? Seryosong tanong ni Lolo Alejandro nang makita sila. Nagsalita agad si Yula. Papa, etong babaeng to manloloko siya. Hindi talaga siyang fiancé ng apo mo. Peki ang babaeng yan at may masamang balak sa atin. Itong kasama ko, siya si Yvonne, ang totoong fiancé ni Elijah. Hindi siya makatingin kahit kanino, pero nagulat siyang walang sinabi ang matanda. Mataman lang nitong tiningnan si Yvonne na parang sinusukat. Maya-maya ay bigla nilang narinig ang sigaw ni Nathan. Mommy, ang dami kong awards today. Sinapo ni Yula ang ulo. Oh my! Look! Nakuha niya na ang loob ng bata. For sure gusto niyang makinabang sa kayamanan na iniwan ni Elijah. Nathan, come here. Huwag kang lumapit sa babaeng yan. Pero biglang natigilan si Nathan at nang makita nito si Yvonne, biglang nanlaki ang mga mata nito at agad na nagpumiglas sa hawak ng Lola Yula nito. Kilala ako ng anak ni Elijah. Alam niya nga ko ang fiancé niya. Saad ni Yvonne at humalukip-kip. No! Tutol agad ni Nathan at niyakap siya ng mahigpit. Ayoko sa'yo. Hindi kita gustong maging mommy. Inagaw mo ang daddy ko. Dahil sa'yo, walang time ang daddy ko sa akin. Ayaw niya sumama sa akin. Ikaw palaging iniisip niya. I have my mommy. Siya ang mommy ko at hindi ikaw.
Sobrang tindi agad ng paghikbi ng bata. Bahagya siyang lumuhod at pilit itong pinakalma. Nadudurog ang puso niya kapag nakikitang umiiyak si Nathan. Talagang napamahal na siya sa anak ni Elijah. Siya ang gusto kong mommy. Ayoko sa witch. Ayoko kay Tita Yvonne. Huwag kayong magalit sa mommy ko. Love niya ako at mabait siya. Garal-galang boses na sabi pa ni Nathan habang sobrang higpit ng yakap sa kanya. Sinisigawan ng pamilya nito na parabang sapat na yon para protektahan siya. Mas lalong namomroblema si Yula. Papa, dapat na tayong tumawag ng pulis. Niloloko lang tayo ng babaeng yan. Nilaso niya ang utak ng apo mo. Anong nangyayari dito? Biglang bulalas ni Lance na kararating lang din. Mama, anong pinagsasasabi niyo? Bakit niyo pinagsasalitaan ng ganyan si Aurora? Niloko niya tayo. Hindi siyang fiancé ng kuya mo. Si Yvonne ang dapat napakasalan, hindi ang babaeng inakala natin. Imporma pa ni Yula. Hindi niya alam kung ano ang naging reaksyon ni Lance. Wala na muna siyang pakialam. Mas naging abala siya sa pagpapatahan kay Nathan. Yula, tumigil ka na. Sumisigaw ka lang sa wala. Mahinahong sabi ni Lolo Alejandro. Ano po, Papa? Ang babaeng yan. Napasok tayo ng manloloko. Bulalas ni Yula. Nakasalanan din naman natin. Humakbang palapit si Lolo Alejandro. Tayo ang nag-akala na fiancé siya ni Elijah. Sinunggaban niya lang dahil kailangan niya. Sa tingin mo ba, tatagal siya rito nang hindi ko pinaimbestigahan? Unang tungtong niya palang rito nang mas pinili niyang matulog sa ibang kwarto kaysa sa silid ni Elijah. Nagkaroon na ako ng kutob. Maaga kong nalaman. Hindi ko agad sinabi sa inyo dahil pinagmamasdan ko muna ang bawat galaw niya. At wala naman akong nakitang mali sa kanya. Naging masaya ang aking mga apo dahil sa kanya. Kaya bakit ko aalisin ang babaeng nagbigay ng kasiyahan sa mga apo ko? Kina Nathan, saka kay Lance. Suminghap si Yula at tumingin sa anak nito. Anong sinasabi mo, Papa? Mahal ko siya, Mama. Mahal ko si Aurora. Kaya hindi ako makapapayag na pagsalitaan niyo siya ng ganito. Mariing sabi ni Lance. Umawang ang bibig niya. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Para siyang lumulutang sa iba't ibang emosyon na nararamdaman niya. Pero oportunista pa rin siya. Bulalas ni Yula. Mama, hindi. Napapikit si Lance at huminga ng malalim sabay tingin sa kanya. Sinabi ninyong nanloko siya. Pero kahit hindi ko alam ang buong kwento, alam ko na agad kung bakit niya to ginawa. Kilala ko siya. Matagal na. Sila ng papa niya. Kumunot ang noo ni Aurora. Alam kong hindi sila masasamang tao. Pagtatanggol pa ni Lance. Ang tatay niya, siya yung guard sa school ko dati na palagi akong pinagtatanggol sa mga nangbubuli sa akin noon kasi ang taba-taba ako. Kilala ko rin si Aurora kasi siya yung anak ni Mang Emil na palaging dumadaan para bigyan ng pagkain ng tatay niya. Si Aurora ang palaging nagbibigay sa akin ng payong kapag nakakalimutan ko kasi palagi naman siyang may kapote. Hindi ko sila makakalimutang mag-ama. Mama, sobrang buti nila sa akin. Nang makauwi ako rito, gusto kong unang gawin ay hanapin sila. Pero nangyari ang lahat ng to. Nagulat ako na sinasabi niyong fiancé siya ni Kuya Elijah. Hindi ko hinihiling ang kamatayan ng kapatid ko. Pero I'm thankful na nagpanggap siya. Kasi kung hindi kami mapapalapit sa isa't isa. Kung kinasal sila ni Kuya, baka itakwil niyo ako. Kasi talagang aagawin ko siya. Natawa si Lolo Alejandro. Samantala, sobrang init na ng mga pisngi ni Aurora. Umamin talaga si Lance ng nararamdaman nito sa harap pa mismo ng pamilya nito. Nagpatuloy si Lance at matamang tumingin sa kanya. Pero siguro lahat ng to, nangyari kasi nakatadhana ka para sa amin. Baka sign na talaga ni Lord na ihatid ka sa amin ni Kuya Elijah kapag nawala siya. Kasi baka at some point, sinasabi sa kanya ng universe na magbabago ang takbo ng mga buhay namin kapag dumating ka, Aurora. Kaya walang aalis. Hindi ka aalis. Gagawin kitang Monteverde kaya dito ka lang. Para na siyang sasabog. Ang dami-dami niyang nararamdaman.
Hindi niya na alam kung ano ang uunahin. Tiningnan ni Lolo Alejandro si Yvonne. Siguro, kung may dapat umalis dito, ikaw siguro yun, Yvonne. Pinaimbestigahan kita. Iniwan mo ang apo ko para sa karir mo, hindi ba? Kaso hindi ka na pwedeng bumalik kasi nagkaroon ka ng matinding injury. Ngayon, nandito ka para saan? Wala ng aking apo. Isa pa, hindi ba at niloko mo siya? May ibang lalaki ka. Kawawa naman ang aking apo. Namatay na lang nang hindi nalalamang niloloko mo pala siya. Ano? Marahas na lumingon si Yula kay Yvonne. Ikaw palang sinungaling kung ganon. Walang nagawa si Yvonne kundi ang umalis. Wala itong mukhang maiharap kung ganon nga ang ginawa nito. Nang lumingon si Yula sa kanya, nahihiya itong humingi ng tawad. Naiintindihan niya naman dahil kung siyang nasa posisyon nito, poprotektahan niya rin ang kanyang pamilya. Nagulat ako sa'yo, anak. Ikakasal ka na. Ikakasal na ang prinsesa ko. Umiiyak na sabi ng kanyang ama. Napangiti siya at lumapit sa braso nito. Huwag kang mag-alala, Papa. Mahal na mahal naman ako ng magiging asawa ko. Aalagaan ako noon. Habang naglalakad at palapit kay Lance, hindi niya mapigilang maiyak. Siguro dahil na rin sa mga nangyari. Nakakaiyak din sa saya para kay Aurora. Pero nang mahawakan niya ang kamay ni Lance, may paulit-ulit siyang inuusal sa kanyang isip. Salamat sa Diyos na ganoon ang tadhanang ibinigay sa kanya. At salamat kay Elijah sa buhay na hinatid nito sa kanya. Higit pa yon sa tulong na hinihingi niya mula rito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi palaging itim at puti ang buhay. Minsan nagiging abo na hinahayaan tayong maging mabuti at hinahayaan din tayong maging masama. Gayunpaman, kahit na patuloy tayong maging parang abo, piliin pa rin natin ng mas higit ang mabuti at tama. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.